Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Alvin and Tourism, isang diehard Duterte supporter na kabase sa The Hague, Netherlands. Sabi niya dito, another win. Latest ICC update. Hindi kasi binabalita ng media. Maganda pong balita ito tungkol sa yung tatlong experts na magdetermine sa physical condition ni Tatay Digong kung fit pa ba siya to undergo trial o hindi na. Nanalo po ang defense team. Pakinggan natin si Alvin. Ayan, update lang po sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte before the International Criminal Court. The Pre-Trial Chamber 1 decided and acted on the motion submitted by the defense team led by Attorney Nicholas Kaufman, granting the motion to remove one of the three experts who are assigned to assess the competency of the former president and whether he is fit or unfit to stand trial. The court confirmed that the expert was under suspension by her professional regulatory body, a fact that she failed to disclose, prompting her immediate disqualification. This update was not actually, or it's never in the mainstream media for the reasons that, this is very indicative of the progress and of what it is that the defense team is doing for the former president. This is another win because the court already saw that, in order to ensure or maintain the fairness with respect to the former president, him being not even convicted of any crime but accused before the International Criminal Court, ang ICC po ay dahan-dahan sa kanilang pag-desisyon, lalong-lalo na po sa human rights ng dating Pangulo. Inaanyayahan ko po kayong lahat na ipagdasal si dating Pangulo hanggang sa mapauwi na po siya sa ating bansa. Because he's already 8 years old. And you know what, I believe all of this is nothing but a political persecution. However, multiple times the former president, including the defense counsel, Attorney Nicholas Kaufman, reiterated that we need to respect the judicial proceeding before the International Criminal Court because this is a process that needs to be undertaken. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Okay. Alam mo, ang laki. Mga kababayan, update lang. So, to me, this is really another win. Dahil ang labanan na ngayon is talaga bang hindi na kaya ng Pangulo na mag-undergo ng trial? If the court says, yes, hindi na kaya, malaki ang pag-asa na makakauwi siya. Kasi, what's the use na i-detain siya dun? Unfit na siya dahil, may nasa yung dementia, hindi niya naman. So, tatlong expert ang nakatoka na mag-assess, evaluate kay PRRD. Ang isa, question ng defense. Dahil, pala siya, sa government doon is meron siyang record na masama. Hindi niya dinisclose. Mabuti na lang, marunong mag-research itong defense team natin, Attorney Kaufman, nag-motion sila na i-dismiss ito dahil may atrasyo siya sa gobyerno doon. Nakita ng judges. Approve. Tinanggal lang isa. Kasi kung nagpatuloy, delikado. Sa tatlong ito, ang alam ko lang ito, we need 2 votes. Magbotohan sila. Pag ang dalawa nagsabi na PRRD is unfit, panalo na tayo. Kaya ito, dahil may problema, delikado siya. So, papalitan siya siguro ng mas credible na expert to assess. So, let's pray. May pag-asa pa. Ito ang crucial battle ngayon. Yung expert evaluation sa physical, more on mental condition ni PRRD to undergo trial. Ulitin ko, sa tatlong expert witness, sa pagkakaintindi ko, dapat may dalawa o mas maganda, unanimous.
na magsabi na unfit na for trial si dating Pangulo. Pag sinabing unfit, mapapadali ang pagpauwi kay PRRD. Yan ang naintindihan ko. Let's read comments, ano? Ito. Salamat, Alvin and Tourism. Ray Abordo, kapag nakita ng ICC ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon, sana ma-realize nila kung bakit sinuko ng gobyerno si PRRD. Ito, sa Pia Sabtula, Tagalog mo na lang, Sir Alvin. O nga, nag-i-English kasi, mahirap maintindihan. O, Bel Mapiyag, basin og bias na siya nag-handle na ng case. Mayo na lang kay na si Attorney Nicholas Kaufman. O. So, pasalamat tayo kay Attorney Kaufman. Roland Herona, we hope the ICC has clearly seen the current situation in the Philippines and understand the reasons why the government decided to surrender former PRRD. Yes, nagmo-monitor din ng mga yan. So, to me, malaking bagay yan itong nangyayari, itong mga aligasyon ni Saldico na, pero mo, Pangulo, akusahan ng dating bagman ng speaker na nangulimbat ng 25 billion kickbacks. So, mabigat yan. So, labanan, battle of public opinion, o court of public opinion, lumalabas na mas marami ngayon ang naniniwala sa aligasyon ni Saldico. Okay. So, pagpatuloy natin ang pagdarasal. Zalazar Jing, lagi po dala ko siya sa prayer ko day and night. Wala pong absent yan. Kahit ako, hindi mawawala sa prayer moments ko si PRRD every morning. Mira Hubilag, yes, always include PRRD in my 3 o'clock prayer. Sana makauwi. Ako, very positive ako. Now, before 2028, bago uupo si BP Sara as President sa Malacanang, nandito na si PRRD na buhay na buhay. So, let's think positive. Pimo Daima, sana may update na rin sa motion for immediate dismissal the case dahil mag-iisang taon na. Ito muna ang labanan ngayon. Is he fit or unfit? Let's pray na i-declare ng mga witnesses na unfit na si Tatay Digong. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Mamimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo ngayon. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area sa Kapini Rodanes, so mag-espresya. So muna ni ang itsura sa Kapini Rodani nga upat na siya kabulan. So maayog yun tambok. Nanay mga sanga-sanga.